kamakailan lamang, lumabas sa mga ulat ang balitang nabitiw umano si Executive Secretary Lucas Bersamin. Gayunpaman, agad niya itong nilinaw, hindi daw siya nagbitiw, kundi he was let go. Ayon kay Bersamin, ang abisong ito ay nagmula sa isang taong hindi bahagi ng Malacanang, isang detalye na nagbuka sa seryosong katanungan tungkol sa proseso at pinagmulan ng naturang impormasyon. Dahil dito, umigting ang interes ng publiko at ng mga political observers. Sino itong individual na ito na may kakahayang magpabatid ng ganitong mahalagang desisyon sa isang opisyal na madalas na ituring na Little President? Sa loob ng business at political circles, may mga pahiwatig na lumalabas na tumutukoy sa pangalan ni Enrique Razon Jr. Sino siya at bakit may paniniwalang kaya niyang mapaabot ng balitang ganyong kabigat sa isang executive secretary? Sa kasaysayan ng modernong Pilipinas, kakaunti ang makakapantay sa impluwensya at kapangyarihan ni Enrique Razon Jr. Pagsapit ng 2025, mula sa pinagmulan niya sa isang matagal ng negosyo ng pamilya sa Pantalan, itinayo niya ang isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa. Ang kanyang mga negosyo mula sa mga daungan, kuryente, tubig, hanggang sa malalaking resort ay nagsisilbing pangunahing sistemang napapagalaw sa araw-araw na takbo ng Pilipinas. Si Enrique Razon Jr. ay isinilang noong March 3, 1960 sa panahon ng muling pagbangon ng industriya at infrastruktura ng Pilipinas. Hindi pangkaraniwan ng kanyang landas sa edukasyon para sa isang kabilang sa mataas na uri ng lipunan. Bagamat nag-aral siya sa De La Salle University, isang institusyong kilala sa paghubog ng mga anak ng pinakamalalaking angkan, gumawa siya ng mapangahas na desisyon. Iniwan niya ang formal na pag-aaral sa edad na 17 years old. Pumasok siya sa negosyo ng kanilang pamilya, ngunit hindi bilang opisyal o executive. Pinili niyang magsimula sa pinakaibaba bilang karaniwang manggagawang nagbubuhat ng kargamento sa Pantalan. Sa init, ingay at magulong takbo ng docks, nahubog ang kanyang praktikal na pag-unawa sa logistics. Mula rito, nabuo ang kanyang estilo ng pamumuno, mabusisi, masusi, at hindi pumapayag sa pagkukulang, isang katangiang kinikilala ng parehong tagahanga at kritiko. Sa likod ng mataas na antas ng kanyang trabaho at matinding disiplina, may tahimik na bahagi ng buhay si Enrique, ang kanyang pamilya. Siya ay kinasal kay Felicia Lizzie Santos Razon, na kilala sa mga gawaing pangkawang-gawa at advokasya para sa kabataan. Mayroon silang dalawang anak, si Enzo Razon na isang visual artist at co-founder ng Tarsier Pictures, at si Katrina Razon, isang DJ, music producer at negosyanteng tumatahak sa sariling landas sa industriya ng sining at kultura. Sa kabila ng lawak ng kanyang negosyo, nananatiling hiwalay at pribado ang aspeto ng kanyang pamilya, isang bahagi ng buhay niya na hindi gaanong lantad sa publiko at hindi rin bahagi ng kanyang corporate profile. Nagsimula ang bagong yugto ng corporate empire ni Razon noong 1987 nang magpasya ang gobyerno na i-privatize ang operasyon ng Manila International Container Terminal, habang unti-unting bumabangon ang Pilipinas mula sa Marcos regime at papunta sa mas bukas na demokrasya. Para makasali sa bidding, bumuo si Razon ng isang bagong kumpanya, ang International Container Terminal Services Inc. or ICTSI, kasama ang Razon Group, Soriano Group,
at sea-land services mula sa Estados Unidos. Noong 1988, nagwagi ang consortium sa public bidding at nakuha ang konsesyon para pamahalaan at modernisahin ang MICT, isang malaking tagumpay lalo na't marami silang nakalabang mas matatagal at mas malalaking kumpanya. Mula rito, nabuo ang corporate conglomerate ni Razon, ang MICT, ang unang higanting proyekto, at ang ICTSI ang magdadala sa kanya sa global stage. Pero hindi naging madali ang lahat. Dumating ang Asian Financial Crisis noong 1997 at halos matinag ang batang ICTSI. Bumagsak ang halaga ng piso, tumaas ang bayarin sa utang at nanganganib na gumuho ang operasyon sa ibang bansa. Sa gitna ng kaguluhan, gumawa si Razon ng matapang at praktikal na desisyon. Ibinenta niya ang karamihan ng kanilang international assets sa Hutchinson's Whampoa, ang kumpanya ni Lee Kang-shin ng Hong Kong. Ang hakbang na ito ang nagsilbing kaligtasan ng ICTSI dahil dito nagkaroon sila ng pagkakataong ayusin at patatagin ang kanilang operasyon sa Pilipinas, kasabay ng paghahanda para sa panibagong expansion lalo na sa mga emerging markets. Pagsapit ng 2025, nananatiling core business ng grupo ni Razon ang ICTSI. Ito ang pinakamalaking multinational corporation ng Pilipinas na may operasyon na 34 terminals sa 20 countries. Ang lakas ng ICTSI ay nasa malinaw nitong strategy. Imbis na makipagsiksikan sa matinding competition sa Europe at North America, nakatuon ito sa mga emerging markets, mga bansang mataas ang potensyal ng paglago ngunit kinakailangan pa ng modern port operations. Sa mga pamilihang iniiwasan ng mga conservative competitor, mas lalo pang lumakas ang ICTSI. Ang casino at entertainment business ni Enrico Razon ay nakasentro sa Bloomberry Resorts Corporation, ang kumpanyang nasa likod ng Solaire Resort and Casino, ang kauna-unahang integrated resort sa Entertainment City na nagbukas noong 2013. Sa paglipas ng mga taon, naging market leader ang Solaire sa VIP gaming, mass table at luxury hospitality at nananatiling isa sa pinakamalakas na pinagkukunan ng kita ng grupo. Habang lumalawak ang kompetisyon, pinili mag-focus ni Razon sa domestic expansion. Bunga nito, ang Solaire North sa Quezon City na inaasahang magiging pangunahing entertainment at gaming hub sa north ng Metro Manila. Noong 2020, pumasok si Enrique Razon sa sektor ng tubig matapos bilhin ang kontrol sa Manila Water mula sa Ayala Group. Ito ay sa panahong matindi ang pressure ng Duterte administration laban sa mga water concessionaires. Upang pondohan ang pagpapalawak sa loob ng bansa, nagbenta siya ng mga international assets kabilang ang 1.1 billion peso stake sa Eastern Water ng Thailand, isang hakbang upang ituon ang kapital sa mga proyektong may buo niyang kontrol. Pinakamalaki sa mga ito ang Wawa Bulk Water Project. Ngayong 2025, kumilos ang Manila Water para bighin ang Rowell JV Company sa halagang 38 billion pesos upang ganap na makonsolidate ang proyekto. Ang Upper Wawa Dam na inaasahang maghahatid ng higit na 500 million liters per day ay nakikita bilang mahalagang alternatibo sa tumatandang Angat Dam at inilagay si Razon sa sentro ng usapin ng water security sa Metro Manila. Isa sa pinakamahalagang nilaban ng ICTSI noong 2024 ay ang pagkuha ng kontrol sa Durban Container Terminal Pier 2 sa South Africa, ang pinakakritikal na port facility ng bansa. Noong 2023, pinili ng state-owned Transit ang ICTSI para sa isang 25-year joint venture. Ngunit agad itong hinarang ng APM Terminals ng Maersk. Idinihit ng APM na hindi umano pumapasa ang ICTSI sa solvency ratio na hinihingi sa bidding process. At dahil dito
ay dapat itong ma-disqualify. Noong October 2025, ibinasura ng High Court ang reklamo. Ayon sa korte, mas mataas at mas kapaki-pakinabang para sa estado ang bid ng ICTSI kumpara sa mas mababang alok ng Maersk. Dagdag pa ng hukuman, huli na ang pag-file ng Maersk at may sapat na diskresyon ng Transcend upang pumili ng financially capable partner sa bidding process. Gayunpaman, kahit tapos na ang legal na usapin, nananatili ang isang malaking hamon, ang pagtutol ng South African Transport and Allied Workers Union na nangangambang magdudulot ng tanggalan at mas istriktong kondisyon sa trabaho ang privatization. Malapit si Enrique Razon sa mga elite businesses at policy circles, kabilang siya sa tinatawag na Magnificent Seven, ang grupo ng malalaking negosyanteng madalas isama ni Pangulong Marcos Jr. sa mga state visits at trade missions. Dahil dito, may mga kritiko na nagsasabing nagpapatuloy ang anyo ng crony capitalism sa bansa, lalo na't iniuugnay sa kanya ang pag-angat ng kanyang negosyo at ang koneksyon sa National Unity Party na itinanggi naman niyang pinamumunuan. Si Enrique Razon Jr. ay nananatiling isa sa pinakamahalagang personalidad sa modernong ekonomiya ng Pilipinas. Mula sa operasyon ng pantalan sa Maynila, pinalawak niya ang negosyo tungo sa global ports, casino tourism, tubig, energy, at iba pang infrastrukturang may malaking epekto sa bansa. Kasabay ng paglawak ng kanyang negosyo, ang mga isyu ng crony capitalism, malapit na ugnayan sa kapangyarihan at isang pamumunong diretso at minsan ay confrontational. Ano man ang pananaw, hindi maikakailang malaki ang naging impluwensya ng kanyang mga desisyon sa anyo at direksyon ng ekonomiya at kritikal na infrastruktura ng Pilipinas. At habang nagpapatuloy ang paghubog ng bansa sa kinabukasan nito, mananatiling bahagi ng diskursong pang-ekonomiya ang papel at impluwensyang dala ng isang Enrique Razon Jr. My name is Enrique Razon Jr. and I'm the CEO of International Container Terminal Services Inc. and of Bloomberry Resorts and Hotels. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.